Ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay sumainyo po sa araw na ito at hayaan niyo pong patuloy pang lumago, lumawak na po ang kanyang mga pagpapala sa buhay natin, sa bawat isa atin sa pamamagitan ng pakikinig ng programang naghahatid po sa atin ng matitinding blessing sa ating mga buhay. Ano po, ito nga po ang araw-araw na pagpapala. At ngayong araw na ito, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pagsama niyo po, Banal na Espiritu, sa inyo po namin tinataas ang aming pong maiksing pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin, gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang instrumento sa mga sandaling ito, Panginoon, at Lord, makarating sa bawat isa ang pinakamimithimong Lord, mga salita na mag-i-empower sa amin, Panginoon, upang ang aming mga patotoo bilang mga mananampalataya ay sadyang maging kahanga-hanga at tunay ngang Lord, ang makakapakinig nito ay Lord, makikita nila kung gaano kabuti at makapangyarihan ang aming Diyos. Kaya salamat po, pagpalain niyo po, Ama, ang aming pagbubulay-bulay nito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang aking pong talatang ibabahagi ngayon ay sa aklat po ng Kawikaan, chapter 11, verse 30. Ang sabi po dito, but a life lived loving God bears fruit. For the one who is truly wise wins souls. Yan po. Sa ating mo sariling wika, ang ginagawa ng mga taong matuwid ay makakatulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay. Okay? At padala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ayan po, no? Napakaganda pong talata nito dahil ito po ay talaga nag-inspire din po sa akin po upang patuloy na pagbutihin ang pagtakbo sa hangganan. Opo. Dahil po tayo lahat ay tinawag upang maging ganap ang ating pananampalataya. At nais ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya ay tinukoy po sa salitang ito. Sabi po, sa binasa po natin kanina, the one who is truly wise wins souls. Hindi po, kung marami tayong gustong maasahan ng magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa araw na sa taong ito, particularly this 2025, kinakailangan po makisabay po talaga tayo sa kilos ng banal na espiritu. No po, dahil alam niyo po, ang year 2025 is also the year of revival. No po, para sa atin, hindi lang sa ating church, kundi sa ating buong bansa. Kaya ang nais ng Panginoon ay maging marunong tayo. Sabi nga niya dito na ang taong matuwid ay makakatulong sa iba. No po, at yan lang po ang nais ng Panginoon at madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Alam niyo po, kung titingnan po natin ang Biblia, pag-aaralan po natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus, makikita po natin siya talagang pinakamatagumpay at wala na sigurong hihigit pa. No po, sa mga kabutihang nagawa niya sa tao at gayon din, no po, sa pagsasapamuhay, no, ng salita ng Diyos. No po, nakita po natin sa kanyang buhay ang kapangyarihan talaga ng ating dakilang Diyos na kumilos at gumagawa. Bagamat siya ay anak ng Diyos, no, siya po ay dumaan sa maraming pagsubok pero napagtagumpayan niya ito. At makikita nga, malalaman nga po natin sa Biblia po, hindi nga po nagkasakit kahit sipon ang ating Panginoon. Napakatagumpay po ng kanyang buhay sa lahat ng aspeto nito. Kaya nga po kung nung pinag-aaralan ko po ito, minsan may nagtanong sa Panginoon kung kumain na siya. Ang sagot niya po sa kanila sa John chapter 4 verse 37, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya. Alam niyo po, ano po yung tinutukoy niya dito na dapat tapusin yung pag-aani ng mga kaluluwa. Dahil sa mga sumunod na verse, sabi niya, 4 na buwan pa at anihan na. Sinabi ko naman sa inyo, masdan ninyo mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. So ang tinutukoy po ng Panginoon dito yung spiritual harvest. Na po, at nais niyang himukin, no, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak. No wonder na ang kanyang pangako nga po, no, kay Peter, sabi niya, mula ngayon, hindi ka na mangingisda ng isda. I will make you a fisher of men. So, yung mga wise na tinatawag ng Panginoon sa Biblia, no po, ito po yung mga nagdadala ng tao sa Panginoon. I'm sure lahat po tayo, maging siguro sa atin po, mga nakikinig, meron po nag-invite sa atin. At yun din pong nais ng Panginoon, nais din niya, ng bawat isa sa atin, ay makapagdala, no po, ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Dahil sabi nga po niya dito,
Okay? Ang umaani, tumatanggap ng kabayaran at magtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at umaani. So itinanim na ng Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Binigay niya sa atin ang kanyang salita. Gagawin na lamang po natin ito. At sabi nga niya, tayo yung mag-aani ng mabubuting bagay sa mga itinanim ng mga nauna sa atin. So totoong kasabihang ibang nagtatanim at iba naman ang umaani. Okay? So yun po, tinutukoy ng Panginoon dito, no, na dapat bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, no, dapat talagang mag-harvest, mag-reap, magdala ng kaluluwa sa karya ng Panginoon. Nais ko nga pong isingit, po, sana po isang pagkakataon nito sa June 11 and 12, meron pong magaganap na miracle healing rally po dito po sa JCSGO. Mga may karamdaman, pwede po tayong magdala upang sila'y mapagaling at sila'y magpatuloy sa pananampalataya. Kaya po, yan po yung napakagandang magagawa natin, po, at ang tao sa paningin ng Diyos na wise, yung nagdadala ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Hindi yung wise na katulad na nasa mundo, maraming naabot, no? Maraming hindi masama po ang maging maganda ang katayuan sa buhay. Pero alam niyo po, hindi kumpleto ang buhay kung wala ang ating Panginoon. Kaya ayan po yung sinasabi niya, he is urging them to work together to bring in the harvest. Sa paanong paraan? Evangelism. Yan po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pagpatuloy po tayo mag-share sa kapitbahay, lalong-lalo na po yung household salvation, i-share po natin sa ating mga mahal sa buhay ang salita ng Panginoon. At alam niyo po, i-reward ni Lord ang lahat ng mga gawa natin. Kaya sinasabi natin kanina, double blessing, yung ating double, hallelujah, double grace, po. At yung fulfilled dreams, mangyayari po lahat ang mga bagay niyan. Merong isang verse na lang pong babasahin ako bago po tayo magsara sa panalangin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 12, tignan niyo po ito sabi ng Panginoon, dadalhin kayo ng Panginoon ng inyong Diyos doon sa lupain na ipinangako niya sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Malaki ang lupain ito at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Okay? May mga bahay din ito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap. May mga balon na hindi kayo ang naghukay. At mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi kayo ang nagtanim. At kung makakakain na kayo at mabusog, siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Tingnan niyo po, no? Iba ang nagtanim, iba ang gumawa, pero iba ang umani at iba ang nakinabang. Hindi po sinasabi ng salita ng Diyos na magsawalang bahala tayo sa pag-aasikaso ng ating mga pamumuhay. Pero alam niyo po, yung favor ni God, na po yung extravagance love niya, sabi po sa Biblia, po, at sabi nga po, He surrounds us with His favor. Pinapalibutan niya tayo ng pabor. Pag sa gayon, habang isinusulong po natin ang mabuting balita ng kaligtasan at nagdadala tayo ng mga tao sa kanyang kaharian, naku po ang pagpapala. Talagang ako po yung nasasabi ko dahil na-experience ko po simbahang ito kung gaano kabutit kumikilos ang Diyos sa aming buhay. Kaya mula po dito, nais ko po kayong anyayahan na gawin po natin ang Great Commission. Umayo tayo, gawin po natin alagad ang lahat ng bansa at gawin po natin silang disipulo. Turuan na po sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. At ang blessing, hindi magiging problema yan. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, aming Ama. Sa araw na ito, kami po'y dumudulog sa inyo at nagpupuri, nagpapasalamat dahil Lord, sa kaligtasan na binigay niyo po sa aming buhay. Lord, ayaw po namin maging makasarili. Nais po namin, Panginoon, na magkaroon din ng passion at compassion para umabot ng mga taong Lord, nawawala, Panginoon, o nagwawala, o Diyos. Nais po namin, Lord, samahan sila, makabalik muli sa iyo, at magkaroon din ng matatag na relasyon na naghahatid sa buhay na walang hanggan, tulad ng ginawa mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mga kasagutan sa panalangin na idumating, dahil ngayon pa lang, Panginoon, alam po namin, Lord, ang kalangitan ay binubuksan mo para sa kanila na naghahangad sumunod sa kalooban mo at pinag-uutos. Umayo at gawing alagad ang buong mundo. Ito po, dinideklara po namin, alam pong pangyayarihin niyo po sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pamidalangin. Amen. God bless po at salamat sa pagkakataon. Hanggang sa susunod. God bless and shalom.